Mga Hukom Kapitulo 10. Sina Tola at Jair. Pagkamatay ni Abimelech, si Tola na anak ni Puwa at apo ni Dodo, buhat sa lipi ni Isakar ang nagligtas sa Israel sa pagkakaalipin. Tumira siya sa Samir sa kaburulan ng Ephraim. 23 taon siyang naging hukom at pinuno ng Israel, at nang mamatay ay inilibing sa Samir. Ang pumalit kay Tola ay si Jair na taga-Gilead, at siya'y naging hukom at pinuno ng Israel ng 22 taon. 30 ang kanyang anak at may kanya-kanyang asno. Sa Gilead ay may 30 lungsod na ang tawag ay mga nayon ni Jair. Namatay siya at tiniliping sa Kamon. Ang mga Israelita ay pinahirapan ng mga Amonita. Ang mga Israelita ay muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh sapagkat sila'y sumamba sa mga Baal at mga Astaroth, mga Diyos-Diyosa ng mga taga-Aram, Sidon, Moab, Amon at Filisteo. Dahil dito nagalit sa kanila si Yahweh at hinayaan silang masakop ng mga Amonita at mga Filisteo. At sa loob ng 18 taon, pinahirapan sila ng mga ito sa Gilead, sa silangan ng Ilog Jordan. Sinalakay rin ng mga Amonita ang mga nasa ibayo ng Ilog Jordan, ang mga lipi ni na Juda, Benjamin at Ephraim, kaya't lubhang nahirapan ng Israel. Dumulog kay Yahweh ang mga Israelita at kanilang sinabi, "Nagkasala kami sa inyo, sapagkat tumalikod kami sa aming Diyos at sumamba sa mga Baal." Ang sagot sa kanila ni Yahweh nang kayo'y pahirapan ng mga Ehipsyo, Amoreo, Amonita, Filisteo, Sidonyo, Amalekita at mga Maonita, humingi kayo ng saklolo sa akin at iniligtas ko naman kayo. Ngunit tinalikuran ninyo ako at sumamba kayo sa mga Diyos-Diyosan, kaya hindi ko na kayo muling ililigtas. Sa inyong mga Diyos-Diyosan kayo humingi ng tulong sa panahon ng inyong kagipitan. Kaya't sinabi ng mga Israelita kay Yahweh, "Nagkasala nga po kami at gawin ninyo sa amin ang nais ninyong gawin. Iligtas lamang ninyo kami ngayon." Nang araw ring iyon, inalis nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan at muling naglingkod kay Yahweh. Kaya't nabagbag ang kalooban ni Yahweh dahil sa paghihirap ng Israel. Dumating ang araw na naghanda sa pakikipagdigma ang mga Amonita laban sa mga Israelita. Ang mga Amonita ay nagkampo sa Gilead, sa Mispa naman ang mga Israelita. Nag-usap ang mga taga-Gilead at lahat ng taga-roon kung sino ang mangunguna sa atin sa pakikipaglaban sa mga Amonita ay siya nating kikilalaning pinuno ng buong Gilead. Mga Hukom Kapitulo 11. Si Jephthah. Si Jephthah na taga-Gilead ay isang matapang na mandirigma. Si Gilead ang kanyang ama at ang ina niya'y isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. May iba pang anak si Gilead sa kanyang tunay na asawa, at nang lumaki ang mga ito ay pinilayas nila si Jephthah. Sinabi nila, "Wala kang mamanahin mula sa aming ama sapagkat ikaw ay anak sa labas." Kaya umalis si Jephthah at nanirahan sa Tob. Doon ay nagbuo siya ng pangkat ng mga taong itinakwil din ng lipunan at sama-sama sila sa pandarambong. Pagkalipas ng ilang panahon, nilusob ng mga Amonita ang Israel. Dahil dito si Jephthah ay ipinasundo mula sa lupain ng Tob ng mga pinuno ng Gilead. Sinabi nila, "Ikaw ang manguna sa amin sa pakikipaglaban sa mga Amonita." Sumagot si Jephthah, "Hindi ba't nasusuklam kayo sa akin kaya ninyo ako pinaalis ng Gilead? Bakit lalapitan niyo ako ngayong nahaharap kayo sa panganib?" Ngunit sinabi nila, "Ikaw ang nilalapitan namin ngayon sapagkat gusto naming makasama ka sa pakikipaglaban sa mga Amonita. Gusto rin naming ikaw ang mamuno sa Gilead."
Sinabi ni Jephthah, kapag isinama ninyo ako sa pakikipaglaban sa kanila at iniloob ni Yahweh na ako'y magtagumpay, ako ang kikilalanin ninyong pinuno. Sumagot sila, oo, ikaw ang gagawin naming pinuno, saksi natin si Yahweh. Sumama nga si Jephthah sa matatandang pinuno patungong Gilead at ginawa siyang pinuno at tagapamahala ng mga taga roon. Ipinahayag ni Jephthah sa Mizpah sa harapan ni Yahweh ang mga patakaran niya bilang pinuno. Si Jephthah ay nagpadala ng mga sugo sa hari ng mga Amonita at kanyang ipinatanong, ano ba ang atraso namin sa inyo? Bakit ninyo nilulusob ang aming bayan? Ganito ang sagot ng hari ng mga Amonita sa mga sugo ni Jephthah. Gusto naming maibalik sa amin ang aming lupain sapagkat nang dumating dito ang mga Israelita buhat sa Ehipto, kinamkam nila ang aming lupain mula sa ilog Arnon hanggang sa ilog Jabok at ng Jordan. Pinabalik ni Jephthah ang kanyang mga sugo sa hari ng mga Amonita at ipinasabi, hindi namin kinamkam ang lupain ng Moab o ng Ammon. Nang umalis sa Ehipto ang aming mga ninuno, naglakbay sila sa disyerto patungong dagat ng Pula hanggang sa Kades. Pagkatapos, nagpadala sila ng mga sugo sa hari ng Edom upang humingi ng pahintulot na dumaan sa lupain ito. Ngunit hindi sila pinayagan nito. Ganon din ang ginawa ng hari ng Moab, kaya ipinasya nilang tumigil sa Kades. Nagpatuloy sila sa paglalakbay sa disyerto. Iniwasan nila ang Edom at Moab hanggang sa sumapit sila sa gawing silangan ng Moab sa ibayo ng ilog Arnon. Nagkampo sila roon, hindi sila tumawid ng ilog sapagkat iyon ang hangganan ng Moab. Nagpadala sila ng mga sugo sa Hesbon kay Haring Sihon ng mga Amoreo upang humingi ng pahintulot na dumaan sa lupain nito. Ngunit hindi pumayag si Sihon. Sa halip, tinipon nito ang sa jahas ang kanyang hukbo at sinalakay ang mga Israelita. Ngunit sila'y ibinigay ni Yahweh sa kamay ng mga Israelita. Kaya ang lahat ng lupain ng Amoreo sa dakong iyon ay nasakop ng mga Israelita. Buhat sa ilog Arnon sa timog hanggang sa Jabok sa hilaga, at buhat naman sa disyerto sa silangan hanggang sa Jordan sa kanluran. Kaya si Yahweh ang nagtapoy sa mga Amoreo upang ang lupain nila ay tirhan ng mga Israelita. At ngayoy gusto ninyo itong kunin? Inyo ng lahat ang ibinigay sa inyo ng Diyos-Diyosa ninyong si Semos, ngunit huwag ninyong papakialaman ang ibinigay sa amin ni Yahweh na aming Diyos. Sa palagay mo ba'y mas magaling ka kaysa kay Balak na hari ng Moab? Ni minsay hindi niya tinangkang digmain ang Israel. 300 taon nang naninirahan ang mga Israelita sa Hesbon, Aroer, sa mga bayan sa paligid nito at sa mga lungsod sa palibot ng ilog Arnon. Bakit ngayon lamang ninyo naisipang bawiin ang mga ito? Wala akong kasalanan sa inyo. Ikaw itong may kasalanan sa akin dahil sinalakay mo ako. Si Yahweh, ang hukom, ang magpapasya ngayon sa Israel at Ammon. Ngunit ang pasabing ito ni Jephthah ay hindi pinansin ng hari ng mga Amonita. Ang espiritu ni Yahweh ay lumukob kay Jephthah. Tinipon niya ang mga tao sa Gilead at Manases, pagkatapos ay nagbalik sa Mizpah, Gilead at saka nagtuloy upang salakayin ang mga Amonita. Sumumpa si Jephthah kay Yahweh ng ganito, kapag pinagtagumpay ninyo ako laban sa mga Amonita, susunugin ko bilang handog sa inyo ang unang lalabas sa aking bahay at sasalubong sa akin pag-uwi ko. Sinalaki nga ni Jephthah ang mga Amonita at pinagtagumpay siya ni Yahweh. Nagapi nila ang mga kalaban at nasakop ang 20 lungsod mula sa Aroer sa paligid ng Minit hanggang sa Abel Keramim.
marami silang napatay na Amonita. Ang anak ni Jephthah. Nang magbalik si Jephthah sa Mispa, sinalubong siya ng anak niyang babae na sumasayaw sa saliw ng tamborin. Siya ang kaisa-isang anak ni Jephthah. Nang makita siya ni Jephthah, pinunit niya ang kanyang damit at buong paghihinagpis na sinabi, "Anak ko, kay bigat na bagay nitong ginawa mo sa akin ngayon. Ang panata ko kay Yahweh ay hindi ko na mababawi pa." Sumagot ang anak ni Jephthah, "Kung may panata kayo kay Yahweh, tuparin ninyo iyon sapagkat ipinaghiganti niya kayo laban sa inyong mga kaaway na mga Amonita. Ngunit may isa lamang po akong ipapakiusap sa inyo. Bayaan ninyong isama ko sa bundok ang aking mga kaibigan upang ipagluksa ko ng 2 buwan ang aking pagkabirhen." Pumayag naman si Jephthah nang umalis ng 2 buwan ang anak niya. Nagpunta nga ito sa bundok kasama ang kanyang mga kaibigan upang ipagluksa ang kanyang pagkabirhen sapagkat mamamatay siya nang hindi makakapag-asawa. Pagkaraan ng 2 buwan, nagbalik siya sa kanyang ama at isinagawa naman nito ang kanyang panata kay Yahweh. At siya nga'y namatay na isang birhen. Mula noon naging kaugalian na sa Israel na taon-taon ay 4 na araw na ipagluluksa ng mga kababaihan ang dalagang anak ni Jephthah.